Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Maraming salamat sa pagkakataong magpuri, Panginoon. Maraming salamat kasi throughout all generations, sa maraming nagdaang panahon, maraming struggles, Panginoon, and even until now, your mercy and your love endures, Panginoon. Continually bless us, Panginoon. And so, ngayong araw, ngayong umaga, Panginoon, nandito kami, Panginoon, para sumamba sa iyo. Patuloy ka pasalamatan sa patuloy na pagmamahal at biyayang binibigay mo sa amin, Panginoon. Kailanman di ka nagkulang. Araw-araw, laging bago yung pagmamahal mo, laging bago yung grasya mo para sa amin. Araw-araw ka namin pasasalamatan. At ngayong araw, Panginoon, isang special na araw, nilalaan namin ng umaga binigay mo sa amin para kilalanin ka, Panginoon. Pasalamatan ka muli. Maraming salamat sa panibagong araw, sa panibagong umaga, sa panibagong buhay. Alam namin na ikaw pa rin yung patuloy na magsusustain sa amin. Patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at kaligtasan. Naway ikaw yung mapapurihan namin sa lahat ng gagawin namin ng araw. We love you, we thank you, Jesus. So, isang magandang araw sa ating lahat. Isa namin Sunday. Salamat sa Panginoon, nandito tayo. Patuloy na buhay, malakas. At yung provision ng Lord talagang hindi natatapos. And every day, I know na lahat sa atin gumigising na may galak at may saya, may tuwa dahil kapiling na natin ang ating Diyos. Amen? So, ngayong umaga, sama-sama tayo, nasan man tayo ngayon, sama-sama tayo, purihin natin, pasalamatan natin, at itaas natin ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Ano man ang sitwasyon, is still the same. Yesterday, today, and forever. Alright? So, mga kapatid, sama-sama tayo umawit na may kagalakan sa ating Panginoon. So
pagsamba ay para lamang sa ating Diyos. At ginagawa natin ito upang maluwalhati natin ang ating Panginoon. Amen? Ayan, salamat mga kapatid. At patuloy natin ipahayag kung gaano kabuti ang ating Diyos sa ating buhay. Every day, kung gaano nagbibigay siya ng pag-asa sa atin sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? So, namnamin natin ang awitin ito. Gawin natin ito bilang isang panalangin ng may magpupuri sa ating Panginoon.
Panginoong Jesus, ito ang lamang inalaman, ang pangarap kong sasapat. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at ng ito, ikaw ang nais ko, tanging nais ko, tanging yaman ko, Panginoon. Matutugtog lahat ng yaman sa mundo, matutugtog ang pangarap at ibig ng puso ko. Kung ako'y manatili sa'yo at malayo ang gusto, ibig ko pa rin at pagkapalit ang puso ko. Ito ang lamang inalaman, ang pangarap kong sasapat. Panginoong Jesus, ito ang yaman kong inalaman, ang pangarap kong sasapat. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at ng ito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ang tanging yaman ko, Panginoon. Yaman inalaman, ang pangarap kong sasapat.
pamumuhay sa ilalim ng bagong panahon bilang mga Kristiyano, living in a new normal as children of God. Lahat tayo ay nababatid kung gaano kalawak o kalaki ang krimen, ang kasamaan at kasalanan mayroon sa ating mundo sa ngayon. Kung hindi mo ito nakikita, ay maaari kang tumingin o sumilip sa mga kasalukuyang mga balita o pahayagan sa pang-araw-araw at iyong makikita ang katotohanan na nangyayari sa ating mundo sa ngayon. At hindi lang mga krimen ang ating matutunghayan at kasalukuyang nararanasan sa mga oras na ito. Nariyan ang kaliwat kanan na pagdami ng iba't ibang uri ng mga sakit, kung saan ay narito nga tayo ngayon sa panahon ng may pandemya na sadya namang lumilikha ng malaking takot at pangamba sa ating ekonomiya, kabuhayan at higit sa lahat sa ating mga buhay bawat isa. Batid din natin na ang lahat ng ito ay bunga ng kasamaan at kasalanan at pagsuway ng mga tao. Masyadong matigas ang ulo ng bawat isa sa atin kasi. Ang pagkakahulog ng tao sa kasalanan sa pasimula pa ng daigdig, ito ay naging talamak na lamang na ang mga tao ay masyadong nalugmok at mas minahal ang kadiliman kaysa katuwiran. Sabi nga sa aklat ni Juan, Kapitulo 3, talatang 11, sabi dito, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat at mapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong patuloy na paggabay sa amin sa kabila ng aming kalagayan at nararanasan sa aming buhay sa gitna ng pandemya na ito. Kayo ay patuloy at palagi namin kasama. Salamat sa inyong mga salita ng aming kaagapay at patnubay. Patuloy ninyo kaming pangunahan sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng inyong mensahe at mga salita, Panginoon. Ang lahat ng ito ay ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus na tagapagligtas. Amen. Living in a new normal as children of God. Yan pa rin po ang patuloy na ating pinag-uusapan nitong mga nagdaang linggo sa buong buwan ng July. Bilang mga Kristiyano, marami at may mga iba't ibang pamamaraan tayo na ginagawa sa pagharap sa bagong panahon na ito, dulot ng kasalukuyang pandemya sa buong mundo. No? Hindi ibig sabihin na Kristiyano tayo ay hindi tayo apektado ng mga hindi magagandang kaganapan sa ating kapaligiran. Maging tayo ay maaaring makaranas o marahil ay nakakaranas na o apektado na ng kumakalat na virus, itong COVID-19 na ito. Nakalulungkot na isipin na ang lahat ng ito ay dahil sa bunga ng kapabayaan mismo natin ng mga tao. Tahasang pagsuway at katigasan ng ulo kung kaya't ang lahat ay kailangan na pagdaanan tuloy ito. Minsan ba ay naisip o naitanong ninyo sa inyong mga sarili kung ano kayang klase ng buhay mayroon noong unang panahon? Buhay ng ating mga ninuno o
Noong unang likhain ang sandaigdigan, halimbawa, na wala pang mga ganitong klase ng mga problema ng dahil sa pagsuway o kasalanan. Bagamat mayroong bahagi o pagkakataon na ang mundo ay walang bahid man lang ng kasalanan, ano nga ba ang buhay bago ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, bago ang pagsuway ni Eva at ni Adan sa utos ng Diyos? Ating subukan tingnan ang ilang mga senaryo ng tinatawag na pre-fall o bago ang paghuhulog ng tao sa kasalanan. Ang hardin ng Eden ay isang paraiso. Ayon sa mga dalubhasa sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ang hardin ay isang climatic paradise. Pag sinabing climatic paradise, ito ay isang lugar na mayroong perpektong panahon or weather na kung saan ay hindi na nangangailangan ng ulan sa kadahilan ng ito ay may sapat na patubig na nagmumula sa mga hamog mula sa hangin, sa himpapawid, at mga bukal mula naman sa ilalim ng lupa. Sabi sa aklat ng Genesis 2, mga talatang 5 hanggang 6, sabi dito, nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Ibig sabihin, wala ding mga mapaminsalang mga bagyo o mga mapanirang mga panahon na katulad ng sa panahon natin ngayon, hindi nararanas natin ngayon. Lahat-lahat ng naroon na nilikha ng Diyos ay perpekto o maganda, kung saan siya mismo ang nagsabi nung ika-6 na araw ng paglikha ng Diyos sa daigdig. Sabi sa Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan sapagkat maganda nga. Dumaan ang gabi, sumapit ang umaga, ito ang ika-6 na araw. Sa makatuwid, ang mundo na ginagalawan ni Eva at Adan noong panahon na yon ay mayroong perfect temperature, perfect humidity. Diba? Yung humid kasi sa atin, masyadong mataas ang humid dito sa Pilipinas, kaya minsan maalinsangan, no? Malagkit ang ating pakiramdam, lalo pag mainit. Doon, without pests or diseases, diba? Wala mga bagay na maaring magbigay sa kanila ng discomfort, sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. Lahat ng kanilang makikita, maaamoy, mahahawakan at makakain ay nagbibigay lamang sa kanila ng pawang kaligayahan. Walang pangamba, walang pagkatakot, walang pag-iyak o pagkarungkot, diba? Ito na marahil ang kung ating iisipin sa ating mga sarili na ang lugar na ito ay gusto ko. Gusto natin sapagkat ito nga ay isang tunay na lugar na paraiso or paradise. Sa lugar na iyon, walang pagkamuhi o bahid ng kasalanan kasi or guilt sa pre-fall world na kinilalagyan nila. So, si Eva at Adan ay namumuhay ng malinis with blissful innocence dahil nga sa wala silang kasalanan pa. Ito ang tunay na layo ng Diyos sa simula pa, na ang mga tao ay may malinis na puso at isipan. At ito rin ang pinapakita na dapat maging kalagayan at buhay ng mga Kristiyano sa hinaharap sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam natin na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang tao o Diyos na nagkatawang tao na nabuhay sa mundo pagkatapos ng pagkahulog sa Eden, na hindi nabahiran ng karumihan o kasalanan,
lahat na kasi ay nagkasala, di ba? At natagpo ang hindi malinis sa harapan at paningin ng ating Diyos sa Roma 3:23. Alam natin yan. Kaya naman, siya lamang, no, ang Panginoong Hesus ang naging alay na karapat-dapat upang ang lahat ng kasalanan at karumihan ay tuluyang malinis upang maging tayo ay magkaroon muli ng karapatan sa paraiso na siyang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sa Hardin ng Eden ay may perpektong relasyon ang lahat, no? Perfect relationship. Naranasan doon ni Eva at Adan ang magkaroon ng harapang pakikiugnay sa Diyos. Ito ay dahil sa wala pang hadlang sa kanilang komunikasyon o relationship noong panahon na yun. Wala pang kasalanan nga na humahadlang sa kanilang ugnayan. Inilalarawan din sa Biblia na ang Diyos ay nag-aanyong physical pa sa Hardin ng Eden upang siyempre physical na makasama at makausap lamang sina Eva at Adan. Sa Genesis 3:8-9, no? Sabi, pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So yung ganito ay karaniwang tagpo lamang sa Hardin ng Eden, no? Sa pagitan ng tao at ng Diyos. Hindi ba't nakakamangha na isipin na ang Diyos ay nakikisalamuha ng pisikal nung panahon na yun sa halamanan ng Eden kasama ang mga tao na kanyang nilikha, na isang napaka-pambihirang pribilehyo o pagkakataon na naranasan iyon nila Eva at Adan. Nakikipag-usap at kasama nila ang manlilikha ng sanlibutan dahil nga sa wala pang kasalanan na hadlang na naglalayo sa Diyos at sa tao. Genesis 2:25, wala pa yung guilt, no, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa Hardin ng Eden, sina Eva at Adan kasama ng lahat ng mga hayop ay halaman at mga prutas lamang ang kinakain. Di ba nakakatuwa pala yun? No? Inilalarawan o pinapakita dito ang tao at mga hayop ay kumakain lamang ng mga halaman, mga gulay, mga prutas at mga kahalintulad nito. At hindi ang isa't isa na katulad sa ngayon, kinakain ng tao ang hayop at may mga hayop naman na pumapatay at kumakain din ng mga tao. Ibig sabihin, noon walang halong takot sa isa't isa ang mga hayop at ang tao, diba? Sa aklat ulit ng Genesis 1:29-30, sabi dito, bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari, no? So, kung isipin natin, no, ang maiilap pala na hayop noon, halaman lang din ang kinakain, no? Yung leon, yung tigre, yung hyena, no? At iba pa na kilala natin na mga carnivorous sa ngayon. Noon pala ay mga vegetarian sila, no? Sa original design ng Panginoon, no? Sa lahat. Ayon pa sa kasulatan, noong panahon lamang pagkatapos ng pagbaha, nagkaroon at ipinahintulot ng Diyos na simulang mangaso ang mga tao at kainin ang mga hayop. Sa Genesis pa rin, 9:1-3, sabi dito, si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Sabi, magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyong lahat ng hayop.
pati mga ibon, ang lahat ng mga gumagapang sa lupa, at mga isda. Ang lahat ng ito'y ilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at halamang luntian upang maging pagkain ninyo. So doon sinasabi na pinahintulot ng Diyos na ang mga tao ay kumain na rin ng mga hayop, no? So sinabi doon sa verse 3 ng Genesis 9. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Diba? Kaya pala nung sumakay sa arko, no, yung lahat ng mga hayop ay walang takot na hinarap nila Noe at ng kanyang pamilya ang mga iyon dahil hindi pa ganoon ang relasyon ng tao at mga hayop. Hindi pa sila nagkaroon ng awayan, parang gano'n, no? Hindi kasi kinakain ng hayop ang tao at hindi kinakain ng tao ang hayop. So wala silang ilangan, kumbaga. Kasi iniisip ko noon, paano nga pala naisakay nila Noe yung mga, di ba, mga mababangis na hayop, no? So noon pala hindi pala ganoon pa yung kanilang relationship kasi meron pa silang maayos na relationship. So sa initial na pagkakalika, sina Eva at Adan ay namumuhay ng may kapayapaan kasama ang lahat ng mga hayop na kanilang nakikita at nakakasalamuha. At sila pa nga, di ba, ang nagbigay ng katawagan o pangalan sa bawat hayop, no, na nilikha ng Diyos. Ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang lahat ng kapamahalaan, no, maging sa mga hayop na nasa mundo. So Genesis 1:20, sinabi ito, at sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na mga hayop, maging malalaki o maliliit. So ayun ang kanilang responsibility. So ang tanging gawain nila Eva at Adan sa halaman ng Eden ay ang pangalagaan ang lahat ng bagay na naroon, halaman at mga hayop sa loob ng kanilang nasasakupan. Genesis 2:15. At nilikhang katuwang nga ni Adan si Eva sa lahat ng mga gawain na ito. Genesis 2:18-23. Ito ay nangangahulugan na bahagi pa rin ng pagkakalikha ng Diyos sa tao ay ang gumawa at magkaroon ng responsibilidad na nakaatang sa kanila. Pero nung panahon na yon, dahil hindi pa sinusumpa ng Diyos ang lugar, ang lupa, hindi kabigatan ang paggawa, no, o ang pagtatrabaho, kundi isang kagalakan. Hindi katulad sa ngayon, sa panahon natin, na ang pagtatrabaho ay isang necessity or karamihan, burden. No? Dahil kung hindi ka gagawa o magtatrabaho ngayon, ay walang kakainin ang iyong pamilya, ikaw, di ba? Tiyak na magugutom. Kailangan mong gawin kahit minsan o madalas ayaw mo na o yung burong-buro ka na sa ginagawa mong trabaho paulit-ulit, nakakasawa, di ba? Pero kailangan natin gawin. So iyon ang naging buhay nila sa loob ng Hardin ng Eden, no? Paradise kasi yung lugar, di ba? Ano naman ang kalagayan, no? O naging buhay nila sa labas ng halaman ng Eden? Ito na yung new normal sa kanila, no? Ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Hindi ganoon karami ang detalye ng naging buhay nila, Eva at Adan, sa labas ng halaman ng Eden. Ngunit may mga ilan na binanggit sa Biblia kung saan o kung anong klaseng buhay or yung new norm ang kanilang naging karanasan matapos na sila ay inalis ng Diyos
sa hardin ng Eden hanggang sa sila nga ay mga matay. Nasasaad na naging mahirap at masalimuot ang naging buhay nila Eva at Adan sa labas ng hardin ng Eden kung ikukumpara sa kanilang nakasanayan sa loob ng hardin. Ito ay dahil sa una ay isinumpa na nga ng Diyos ang lupa dahil na rin sa kasalanan ng tao. At sa pagsuway nito, mga tinik at mga dawag ang kasama sa lupang magiging taniman ni Adan. Kailangan niya na paghirapan at pagpawisan ang bawat bunga na kanyang aanihin at kakainin mula sa lupa. Batid nila na ito ay bunga ng kanilang pagsuway sa utos ng Diyos sa kanila. Masyadong nadungisan ang relasyon o magandang ugnayan ng tao at ng manlilikha nito. At mula nga noon ay nakaranas na sila ng matinding paghihirap at ang pinakamabigat ay ang kamatayan. Lumago ang pamilya nila Eva at Adan. Nagkaroon sila ng maraming mga anak. At ang karanasan sa paghihirap sa panganganak ay naranasan ni Eva at mararanasan rin ng mga tao na susunod sa kanya. Pero kahit masakit, nagdudulot naman ng labis na kagalakan kina Eva at Adan ang pagkakaroon ng mga anak. Di ba? Una sina Cain at si Abel. No? Ngunit hindi nila batid na magdudulot din ito ng labis na kapighatian sa kanila. Ito nga ay nangyari ng patayin ni Cain ang kanyang kababatang kapatid na si Abel. Labis ang dinanas na pighati ng kanilang mga magulang, no? Sina Eva at Adan, at kinakailangan din nila na paalisin si Cain at ilayo, no? Niliyo siya ng Diyos. Habang ang lahi ng mga tao ay lumalaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumarami at lumalaki ang kasalanan ng mga ito. Nabuhay pa si Adan ng hanggang 930 years. No? At sa mga taon na iyon, ang mundo ay mas lalong naging makasalanan. Ang buhay ng mga tao ay hindi naging maganda sa labas ng paraisong hardin ng Eden. Hindi na sila makadiyos at sa halip ay tuluyan ng namuhay sa ilalim ng kasalanan ng mundo. Ito ang unang new normal after ng buhay ng tao sa paraiso ng Eden. Ayon sa banal na kasulatan, lumipas pa ang 3 henerasyon matapos ang pagkamatay ni Adan. Labis na ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan ng mga tao, sapagkat ang tanging laman na lamang ng puso at isipan ng mga ito ay pawang kasamaan na lamang. Ito ay sa kapanahunan ni Noe at ng kanyang pamilya na natatanging mga tao na naniniwala at sumusunod na lamang sa Diyos. No? Sa aklat ulit ng Genesis 6:7, sinabihan ng Diyos si Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao na aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sobra, di ba? Sobra ang naging kasamaan ng mga tao kung bakit umabot ang Diyos sa ganong plano, no? Nalipulin na lamang lahat ng kanyang nilikha, at ang matitira na nga lamang ay ang pamilya nitong si Noe na tanging sumusunod sa utos ng Diyos. At nais niya ng Diyos na magkaroon muli ng panibagong panimula, no? After na lipulin ang lahat sa katauhan ni Noe at ng kanyang sambahayan. So, another new norm, no? New normal after nung pagbaha, diba? Marami ng new normal, no? Ang nangyari sa ating daigdig. Hindi lang ngayon, sa Pilipinas lang ay napakarami, diba?
nandyan na ang pananakop, halimbawa ng mga Kastila, tiyak na nabago ang pamumuhay ng ating mga ninuno mula sa kanilang nakasanayan na pamumuhay at sa bagong pamumuhay na ipinatupad ng mga Kastila sa kanila. Kasi sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas for more than 300 years, di ba? And after more than 300 years, nawala muli ang mga Kastila. Nagkaroon tayo ng kalayaan. Tapos, after ng mga Kastila, mga Amerikano naman, no? So, panibagong pamumuhay na naman ang naranasan. Another new norm, no? Then, nandyan yung World War I. Diba? Siyempre, after na may pagbabago na naman. No? World War II. No? After nung apektado masyado rin ang Pilipinas, diba? Sa pananakop ng mga Hapon. So, another new norm na naman. No? Sasabihin mo tayo, this is another new normal. No? Panibagong pamumuhay na naman ang kanilang kakaharapin. No? Then, kay Marcos, during martial law, diba? Panibagong mga patakaran na naman na susundin, ano, kalakaran, pamumuhay na naman. Tapos, then, the EDSA revolution noong 80s, no? Diba? Marami rin pagbabago na naman kasi nga, galing sa martial law. So, another new norm na para sa buhay ng mga Pilipino. Napakarami ng pagbabago or adjustments tayo mga Pilipino, no? Simula noon. And then, ito nga, this pandemic na ating inabutan, no? Panahon natin. Kaya sinasabi natin, this is the new norm, no? Sa ating lahat. Ang pagbabalik, no? Kasi iniisip natin, kailan mababalik yung original, no? Back to normal, no? So, sa ating pinag-usapan kanina, no, ang paano ba maibabalik muli yung buhay, no, katulad ng dinanas ni Eva at Adan sa Hardin ng Eden. Ayan. So, pagbabalik sa halaman ng Eden, parang yung back to normal, no, yung ating pag-usapan. Sa lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na mayroong bagong daigdig na darating para sa atin. Isang bagong hardin ng Eden. Isang bagong paraiso. Diba? Kapag isang tao ay nagtiwala, alam natin, tumanggap at sumunod sa ating Panginoon, ang kanilang mga puso at buhay ay magiging malinis. Kahalintulad ng kalagayan noon nila Eva at Adan sa harapan ng Diyos. At kanila din na mararanasan ang naging buhay nila Eva at Adan. Ngunit ito na ay sa bagong hardin ng Eden, bagong Jerusalem. Diba? Ang binabanggit na bagong paraiso sa Aklat ng Pahayag, no, 21, talatang 1, hanggang 2, ang lugar na kung saan ay inihanda ng Diyos para lamang sa mga tao na nagtiwala sa Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Sabi sa Pahayag 21, talatang 1, 2, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang bagong lungsod, ang bagong Jerusalem. Ito ay isang bagong hardin ng Eden, no? Lugar kung saan wala na muli ang bahid ng kasalanan. Wala na muli ang naging hadlang sa ugnayan ng Diyos at ng mga tao. Ito ay isang katotohanan mula sa banal na kasulatan na sa oras na ang tao ay nagtiwala at tinanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, sarili, sila na ay isang bagong nilalang, di ba? Wala na ang lumang pagkatao, lahat ay bago na. No? Sabi sa Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talata 17, sinabi ni Pablo. So, gumawa ang Diyos ng paraan upang maibalik ang dating ugnayan at relasyon na nasira. No? At kanyang ibinigay ang kanyang
anak na si Jesus para sa kapatawaran ng lahat, para bumalik sa original norm or back to normal ang lahat, di ba? Katulad ng binanggit ko kanina, marami ng new normals na dumating at naranasan ng mga tao sa buong daigdig mula pa noon, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas. Sinong mag-aakala, no, ngayon na ang face mask ay isa na magiging fashion trend, no, nowadays. Iba't ibang klase ng design, pagandahan, di ba? Pabonggahan, no, ng face mask sa iba't ibang klase talaga na makikita mo sa labas, no, at sa mga binebenta, no. Face shield, di ba? Barriers ngayon sa motor. This is the new norm na tinatawag natin, no? Time will come that we will look like aliens. Alam niyo yun? Completely covered from head to toes, because we will be needing more protection from viruses, germs, pollutions, and harmful or deadly chemicals na gawa din ng mga tao, no? Balot na tayo sa darating ng panahon na yan, no? Hindi na bago ang new normal sa mga tao, maging sa mga ninuno natin, no? Sa henerasyon natin, maaari ay bago ito, itong naranasan natin. Pero kung ating titingnan ang kasaysayan, mas may mga grabe pa na mga pangyayari sa buhay ng mga tao na talaga namang masasabi natin na nagpabago ng kanilang pamumuhay araw-araw. At ang mga pangyayaring katulad nito ay mangyayaring muli. Kasi nga, tayong mga tao ay nasa mundo pa o daigdig pa na kung saan may bahid pa tayo ng kasalanan, no? At punong-puno pa ng kasamaan ang ating mundo na ginagalawan. So, yung nararanasan natin, this is God's judgment or punishment sa makasalanang tao o mundo. Diba? Balikan natin yung talata kanina sa aklat ng Juan, kapitulo 3, no, 19. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. John 3:19. And again, sinabi sa Genesis 6:7, sabi ng Diyos, lilipulin ko ang lahat ng tao na aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Genesis 6:7. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi niya sa aklat ng Pahayag 21:1-2, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang bagong lungsod, ang bagong Jerusalem. Living in a new normal after the fall of man as children of God. It is our soul that God wanted to save, not our physical body. Who is excited to go back to God's original plan? I am excited. Are you? But you know what? Who's more excited than any of us and has been waiting for so long for that very moment to happen? It is our God. The one who started this all perfectly, beautifully. He wanted back to its normal or original plan na kasama tayo. Pagpalain po tayo ng ating
Panginoon. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang kami ay makarinig ng iyong mga salita, mga katotohanan na nais mong ipamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na siyang hindi nagbabago sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang Diyos na siyang laging nagpapaalala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na siyang dapat po naming lakaran bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ang lahat ng aming narinig sa mensahe na ibinigay po ng iyong lingkod ay tunay na maranasan namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. At ngayon, naway sumayin niyong lahat ang pagkapala at biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, ang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu, mula ngayon magpakailampaman, siya nawa. Amen. Amen. Magandang tanghali mga kapatid.